Maganda magkabit ng ganitong wallpaper kapag white lang din yung background. Kung hindi tiles yan, let's say pader yan na color white, mas maganda kasi hindi makikita yung bakat ng tiles. Kapag magdidikit na kayo ng ganitong klaseng wallpaper, mali yung kasi hindi siya magmumukhang seamless. So, dapat mag-overlap ka. Ayan guys, nakabit ka na siya. Nasimot ko actually yung tirang gray na wallpaper. So, kung mapapansin nyo, dito sa side na to, manipis siya kasi hindi ko dinoble dyan. Ito, dinoble ko kasi ito yung madalas nakikita or expose. And then, itong side na to, dinoble ko rin. Ito to yung dinoble. Pero dito sa part na to, ayan, kita yung bakas ng tiles kasi hindi yan nakadoble. So, ayan. Anyway, matatakpan naman to mamaya ng mga kung ano-anong ilalagay dyan. So, this time, ganda niya. Yung texture nitong wallpaper, para siyang matte na matte siya. Hindi siya ganun kakapal, hindi siya ganun kanipis. So, sakto lang. Meron din ako biniling kitchen corner adhesive. Ito yung ilalagay ko dito sa sink area at saka dito para maiwasang pumasok yung tubig. So, ganito yung itsura niya. Yung pinaka-tape niya. Madikit siya, guys. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. So, kumpara dito na overlap, mas okay kung gugupitin ko siya ng paganto. Parang sa mga picture frame. Ayan. So, gugupitin ko lang ito. And, usually, dinodoble ko talaga to. But this time, isa lang muna kasi kailangan ko palagyan yan, yung edges. So, baka hindi magkasya yung supply natin, yung materials natin. Guys, so yung isang roll is enough to cover yung pinaka corner nitong kitchen countertop, sink, whatever. So, ganito yung itsura niya. And madikit to guys. Ang nakakatuwa dito, kunyari nagkamali ka ng lagay, pag tinanggal mo siya, madikit pa rin siya kahit na ibalik mo siya.